Hello po, magandang gabi po mga kababayan natin sa Middle East. Ngayon lang po ako naka-rest konti kasi nag-antay po ako na dumating yung amo kong lalaki kasi nag-groceries po siya ng mga gulay. So ngayon guys ay may lagnat po tayo kasi wala tayong halos pahinga at walang tamang oras sa pagtulog. So ngayon guys, may sasabihin ako sa inyo. Ito po ay para kay kabayan Karimao Sungugan para po sa kaniyang recovery po. Sana kabayan ay mabilis po yung recovery ng iyong operasyon. Siya po si kabayan Karimao Sungugan na operahan po siya sa ulo guys, sa tumor. Dito po yun banda guys, Ito. Sabi nga niya sa kanyang vlog, habang nasa hospital po siya sa Riyadh, ay nang dahil daw po yung sakit niya sa walang halos pahinga, sobrang pagod at kulang sa tulog, kaya po siya nagkaroon ng tumor. Kaya ngayon, para nakalabas na po siya sa hospital at inalagaan po siya ng kanyang amo. Buti na lang ay nakatagpo po siya ng amo na mabait. Sinamahan po siya sa hospital at yun nga, naoperahan po siya sa ulo. Sa kanyang caption or sa kanyang vlog talaga is 37 daw yung stapler na nakalagay sa kanyang tahi. So, makikita po natin at i-attach ko po dito. Sana po sa mga nasa government po ng bansang Pilipinas, ito po yun si kabayan ay bagong opera po sa kanyang tumor sa ulo. Sabi nga po niya is tumor daw yun sa ulo niya na operahan. Sana po ay mabigyan po siya ng pangkabuhayan para po sa kanyang pamilya o sa kanyang mga anak sa Pilipinas na naiwan. Alam naman natin, sobrang laki po yung tahi sa kanyang ulo, 37 stapler po yun. So, ibig sabihin, hindi po siya makapagtrabaho ng maayos sa ngayon. Sana ay mabilis po yung kaniyang recovery po sa kanyang operasyon. Sana ay maging success po ang kaniyang pagaling. So, kabayan, pagaling ka po at wag masyadong bumuhat ng sobrang mabigat na trabaho kasi alam naman natin dito kahit pang lalaki po yung trabaho, binubuhat po natin. So, ito po yung sinasabi niya na sana po sa lahat ng mga OFW ay hindi daw masyadong magpagod o magpuyat dahil ganyan din yun pong maramdaman. Kasi noon, alam niyo po mga kababayan, yung si Karimao Sungugan na siya po ang palagi pong napagpagod vibes ng araw talaga ng mga OFWs. Kasi hindi natin akalain na ganyan pala yung naramdaman niya. May sakit pala siya sa ulo. So, nagtaka na lang po talaga ako na nasa hospital na po siya. Kasi sa araw-araw niyang good vibes, lagi siyang nagpapatawa. Kaya hindi natin nakalain na may sakit pala siyang tinatago. Siguro hindi na niya na kayanan yung sakit, kaya nadala siya sa hospital. Buti na lang ay may amo siya pong nagmalasakit sa kanya. Dinala siya sa hospital at pinaoperahan. Himala na yung amo na ganyan guys. Kasi dito po, kahit ikumpara po natin, kahit hindi ka talaga dadalhin sa hospital kung hindi ka talaga mahimatay. Dito iba, kahit anong sakit mo, Panadol lang talagang ibibigay. Kaya kahit bunutan ka pa ng ngipin, Panadol lang yung kaya nilang ibigay. Diba? Tapos, sa kanya, sobrang bait ng kanyang amo guys. Sana naman po sa UWA, kahit hindi man siya member ng UWA ngayon o hindi ko alam kung member pa siya o hindi, sana naman nabigyan naman po siya kahit pangkabuhayan po para sa kanyang mga anak na iwan po sa Pilipinas.
Sana po sa mga nasa government din, kasi buwan-buwan po kami na nagbabayad po ng taxes po sa Pilipinas para sa bansang Pilipinas talaga, para sa ekonomiya ng bansa. 'Di ba? Halos lahat ng OFW buwan-buwan nagpapadala ng pera sa Pilipinas, nagkaltas ng taxes, nagbabayad ng taxes. Sana naman kahit ito si kabayan natin na bagong operasyon sa ulo, sa kanyang tumor, sana po matulungan po ng government dyan sa Pilipinas. Yun po ang aking panawagan sa inyo. Sana ay mapansin nyo po si kabayan na kahit para na lang po sa kanyang pamilya, kasi makita po natin na inalagaan po siya dito ng kaniyang amo at mabait naman po ang amo niya. Maririnig po natin sa kaniyang vlog. Hindi naman natin nakikita yung kaniyang amo, pero nandyan po talaga ang amo niya sa kaniyang harapan na nakausap niya minsan. Kaya yung sabi ni kabayan ay wag daw tayo masyadong magpuyat pagod. Dapat may pahinga tayo. Paano tayo makapapahinga kung ang amo natin ay hanggang umaga, magdamag ay hindi natutulog, laging kumakain. Alangan naman na hihilain natin sila sa kwarto para matulog. 'Di ba? Minsan nga naramdaman ko minsan yung pagod. Kaya nga walang pahinga ako sa loob ng 9 years talaga wala akong pahinga. Walang day off. Kahit may karamdaman ay nagtatrabaho pa din po. Minsan nga hindi na ako makatulog at diretsyo na po ako sa trabaho ko na umaga na, hindi nakatulog. Minsan nga sasabi niya na kapag hindi na talaga ako umiimik, alam niya yan na may naramdaman po ako sa sarili ko na pagod, puyat, walang tulog. Syempre, alam natin yung maramdaman natin kapag wala tayong tulog, di ba? So, hindi na ako umiimik pag ganyan na talaga yung naramdaman ko, pero utos pa rin sila ng utos. Yung si kabayan, hindi natin akalain na ganyan na pala yung naramdaman niya. Pero salamat sa Diyos pa rin, kasi okay pa rin na tayo kahit may lag na tayo ngayon, kasi ilang araw na po at magdamag na po yung trabaho ko. Hindi po talaga nakapagpahinga ng maayos at natulog ng maayos kahit wala ka nang ginagawa. Dinidisturbo ka talaga nila. Laging kumakatok sa pintuan ng kwarto hanggang hindi ka makatulog magdamag, kasi magdamag hanggang umaga sila matutulog, 6:00 na ng umaga. Lalo na pag wala ng klase, walang trabaho. Tulad ngayon, wala ng klase. Disturbo talaga kahit wala ka nang ginagawa, dinidisturbo ka nila. Kahit nagplansya ka dito, dinidisturbo ka. Paano ka makapagpahinga? Hindi pa tapos yung isang trabaho mo, tinatawag ka na naman. 'Di ba? So, pasalamat tayo na hindi tayo natulad kay kabayan. Sana naman po sa mga nasa palasyo ng Malacanang dyan, kung marami kayong nananakaw na mapera dyan, sana naman hatian nyo naman po si kabayan para po pangkabuhayan sa kanyang pamilya na naiwan doon, lalo na sa kanyang mga anak. Paano siya makapagpadala ng pera at magtrabaho sa ngayon na sobrang laki po yung operasyon sa kanyang ulo. Dito po guys, hanggang dito, ganito yan. Simula dito, ganito guys. Kinakalbuhan na nga siya kasi kailangan talang kalbuhin yung buhok niya. Yung operan niya kasi sobrang laki. Dito, hiwa talaga yung dito niya. Dito banda sa sa ibabaw ng memory natin. Buti na lang at hindi sa memory natin. Pag dito sa memory natin yung napuruhan ng kanyang sakit, syempre, ay hindi na tayo makapag-isip ng maayos. So, buti na lang dito lang sa ibabaw. Hindi siya sa memory. Pag dito kasi yung memory natin guys, dito. Tapos nandito yung operasyon niya sa may guys, dito guys, ibabaw. 37 stapler yung niya, tahi ng kanyang operasyon. Sana kabayan ay pagaling ka ng mabilis at saka
Stay strong lang.